Okay mga kamads, mga kaibigan, usapang trust ratings tayo. Okay, so ganito ha, malapit na kasi mag-eleksyon and etong mga survey na to is a snapshot of kung ano yung sinasalamin ng pulso ng taong bayan during that moment. Etong survey na to is coming from social weather station. Ito isa, dalawa, ito yung sa kay House Speaker, yung write up sa kanya. Yung kasi pag nahihirapan ako maghanap ng write up kay Pangulong Marcos, it's always tied with Sara Duterte. So might as well let's compare, okay? Una muna, let's start with siguro yung positibo. The only person na tumaas yung rating is uh, si Congressman Martin Romualdez, aka the House Speaker. Okay, palakpakan natin dyan. Okay. Sabi dito, nung article ay tumaas siya from 16 points. So, dati mababa siya. Nga, plus 29 na siya ngayon. Although, sinasabi sa ibang survey na plus 35 pa nga siya. You can see the trend na pataas yung 34 siya dito pala. Sorry. So, dito, siya, mababa yung ratings niya. Siguro hindi kasi siya sumasali dun sa mga abangayan ng dalawang panig even though he is technically a Marcos kasi pinsan niya 'di ba si Pangulong Marcos. So malamang kaya tumaas siya is nagtatrabaho lang siya. So congratulations. At saka tingin ko din nakatulong din doon sa mga galit sa mga Duterte. Tulad ko, actually kaya ako siya nakilala is because of doon sa drama sa Confidential Fund. So and I kind of see him as someone like parang Tywin Lannister. Ganun yung aura niya sa akin. So, kumbaga, na-outmaneuver niya si Sara Duterte when it comes to the budget. Ngayon, ang bubusisiin naman yung security ni Sara Duterte, 'di ba? Humingi kasi siya ng budget. So, bubusisiin nila yon kung tama ba na bigyan siya ng 400, 'di ba? So, ng malaking budget for security purposes. Okay. So ayan. So ayan yung sinasabi, 16-point increase ating satisfaction rating. And kasi ang mga reforms kasi, mga economic reforms kasi niya, pro magsasaka, actually yung maraming nasa laylayan ng lipunan na natutuwa sa kanya. That's why tumaas yung net satisfaction rating niya. Most 'di ba, most surveys kasi will have a significant number of yung nasa bottom of nasa laylayan ng lipunan para mas masalamin kung kasi nakakarami naman talaga from middle class to mahihirap, puros ka mahihirap eh. So yung mga kasi ni House Speaker, mga reforms niya is all about yan, farmers, yung sa jeep. Actually, isa siya maharang dun sa no to pace out siya, di ba? And kasi nga pinag-aaralan pang mabuti yan dahil nga maraming maapektuhan. So, if it ain't broke, why fix it? Sabi niya nga hindi ako nagsabi nun. Anyway, punta naman tayo dito mga kamatis, mga kaibigan, kung bakit bumaba yung ratings ni Sara Duterte. Number one, una yung bangayan. Palagay ko pagod na yung mga tao sa bangayan eh. Although si House Speaker is cousin of Pangulong Marcos, ang totoo naman talaga nakikipaglaban ng sagutan ay yung una, yung mga kaalyado ni Sara Duterte versus yung huling sumagot sa kanya na Marcos, si Ma'am Lisa eh, di ba? Ano yun? Yung even Lenny never did that. So siya yung sumasagot kay Sara Duterte. And then yung kanyang heavy stance kay Quebuloy, di ba? A lot of people criticize her for that. Tapos yung heavy stand niya sa China, a lot of people also umano sa kanya doon. Maraming nag-criticize uli sa kanya doon. So all I'm saying is that dumaos from 75% to 64% na lang ngayon, 'di ba? Malaki-laki 'yon ha, hindi biro 'yon. So, kung titignan mo yung trend, si House Speaker lang talaga yung tumaas ng significant dito ayon sa SWS survey na plus 16 points. Okay, congratulations sa kanya. Ikaw ang nanalo sa bangayan. Ngayon,
Ang gusto kong makita kasi wala pa yung presidential. Of course, hindi mo aasahan na tataas si House Speaker diyan kasi nga nandun si Rapi Tulfo in action. And kaso ang rinig ko, solid pa rin si Madam VP sa Mindanao. Okay. So talagang yung Mindanao ang palagay kong nag-hold togethers ng mga Duterte. Kayong mga taga Mindanao kayo, maawa naman kayo sa sarili nyo. Kung ayaw nyo dun sa kay House Speaker, ano na lang, at saka kay Rapi Tulfo, si Risa Hontiveros na lang. Bias no? Hindi, wala, si Ma'am Risa wala dyan. Kasi yung mga biggest player lang ng current government ang sinasurvey dito. Kay Pangulong Marcos, ako, malaki-laki din yung dinecline ni Pangulong Marcos. Pero not as much as not as dramatic as kay VP Sara. So sana tumigil na yung bangayan at magtrabaho na ikaw, suggest ko sa'yo, kuha ka ng bagong PR team. Etong mga survey na to mga kamatis, mga kaibigan, ay sumasalamin lamang sa isang maliit na portion ng oras sa current political landscape natin. It is nowhere, and it is kind of an indicator of where we're heading, okay? But it is nowhere to answer the question kung sino ba talaga ang nararapat. The ultimate choice lies with you. Etong mga ganito ay guidelines lamang sila. Sabi nga ni Sanaida Seba, gabay lamang sila. Nasa sa inyo pa rin kung paano nyo susundan ang mga tala. So, ganun din yung mga survey. Saan ba tayo papunta ngayon? Dumadaos-dos yung ratings ni VP Sara, yung kay Pangulong Marcos, sakto lang. Hindi naman kasi ganun kataas yung ratings niya to begin with. Pero yung kay House Speaker Martin Romualdez, pumapalo na ng medyo mataas. Kumbaga kung dati hindi siya napapansin, ngayon paunti-unti. Although I would not put my money on doon sa presidential balls, hindi pa rin naman siya nagde-declare, but we shall see, di ba, kung saan tayo dadalhin doon pagdating ng panahon. Pero ako, as a statesman kasi, yun yung lamang niya kay Duterte. Si Duterte naman kasi, she's very popular. Promise ko sa inyo, yung popularity niya knows no bound. Pero your popularity can only take you so far. Like for example, si Erap Estrada. It only took him so far. Although yung mga Estrada still enjoys yung remnants ng pagka well-known nung tatay nila. Yung kay Duterte, I see that lalong-lalo na dun sa middle class, which nandun ako, marami nang dissatisfied, lalong-lalo na sa Metro Manila, sa Visayas area, kay VP Sara. Unlike kay House Speaker na, medyo pwede na. Kumbaga, malamang it's the pro-poor policy na mga kanyang pinapasa. Kung pumalo pa yung sa bigas, GG, baka may chance. Pero let's not hope for the government to fail. Gets nyo? Kasi nakita natin yung trend yung kay House Speaker Romualdez lang yung totoong tumaas And yung sa iba bumaba kasi nga sila yung mas visible sa tao and sila yung maiingay sa balita, lalo na tong si Madam, di ba? Ingay mo So alam mo yun, sana lang talaga ay maging mag-focus tayo dun sa mga nagagawang maganda ng bawat isa and tumigil na tayo muna dun sa kritisismo kasi malapit na tayo at least sa part nila kaming mga vloggers, wag nyo kami pigilan. Pero pag parating papunta na kasi tayo sa exciting part. Kaso yung exciting part na yon is 3 taon pa yung presidential elections. Pero yung midterm malapit na. So I'm just saying sa inyo na yung mga malapit na naman mag-campaign period. Siguro doon na lang muna kayo magbangayan. Kasi ngayon kasi araw-araw talaga. Nung isang araw may linabas na naman letter to. Di na natapos. Puro letter. Tapos ipaproofread mo naman para hindi mo kinukontra yung sarili mo. Anyway mga kamatis, mga kaibigan, ewan sa'yo, VP, and congratulations kay House Speaker Romualdez. Malay mo, baka tumaas na sa presidential survey, marami na naman umiyak. Yun lang naman, gege mga lads.